Hi everyone! Si Abner Tulagan uli ito, one of the proud writers of Royal Blood. At ngayong gabi ay papanoorin naman natin ang second to the last episode ng Royal Blood. And before we do that, let's make a quick recap of episode 68 that was shown last night. I didn't do it alone. I had an accomplice. Yun ang statement ni Margaret. So, sinabi niya after siyang mapaamin na siya ang naglagay ng lason sa alak ni Gustavo, yung nag-inject ng gano'n. Sinabi niya may accomplice siya. So si Napoy ay nagtatanong-tanong kung sino. Una niyang tinanong si Beatrice. Siyempre, deny si Beatrice. Samantalang si Diana naman ay nagpupumilit na makaalis, pero naharang siya ni Christoph. Tinadyakan pa nga niya si Archie. Tapos itinakas ni Christoph si Diana at ayun, nabagok ang ulo niya. So nagkamalay si Christoph ng paralyzed at hindi alam kung kailan siya gagaling. Si Andrew naman ay nabarel ang sarili nung tinangka niyang iligtas si Margaret mula sa pagkakakulong. So at na-realize na si Efren pa rin ang mahal ni Margaret hanggang sa huling hininga ni Andrew. So nag-iiyakan ng mga katulong dito sa eksenang to dahil awang-awa sila sa nangyari sa mga amo nila. Pati si Lloyd, ayan, naiyak ko. Agaw eksena si Lloyd doon. Actually, wala naman siyang instruction na umiyak, pero naiyak talaga siya. Dalang-dala siya, kinabog niya lahat ng may sumiksena bigla. Ulitin natin, maganda tong pagkakaano ni Lloyd Wait lang. Ha? Masa ka sa Panginoon. Pagdasal na lang natin si Diana. Manang, hindi naman po sa binega po ako, no? Pero, paano po kung hindi na mag-ising si Ma'am Diana? Paano po si Archie? Oo nga po. May iwan siya kay Sir Christoph na paralisado din. Wala naman po yung bata. Nauwi na talaga nang nangyayari sa bahay na to. Yung magkakapatid. Naulila na. Tapos yung mga anak nila, mukhang paulila na din. Si Sir Louie, ayun, namatay yung tatay niya, si Sir Andrew. Tapos yung nanay niya naman, nakrong-krong na. Wait. Kasi ngunot to ni Sir Gustavo, eh. Pinasa niya sa mga anak niya ang kamalasan at kasamaan. Hindi. Hindi nagsimula kay Gustavo lahat. Doon sa tatay nila ni Eduardo. Ano pong ibig sabihin ni Manang? Kailangan matapos ng kasamaan sa pamilyang ito. Kailangan may pumutol na sa sumpa. Anong gagawin ni Cleofe? Oh. Matagal ko na uling bago makita yung pangalan ko sa credits. Ito na naman yung very haunting na tugtog. Nalulungkot ako pag naririnig ko yung musical scoring na yan. Pero bagay na bagay kasi sa show, sa kwento.
pa rin yung boses si Ding Dong na maayos dito. Lalong lumala. Anong ibig mo sabihin, Sir Napoy? Namatay si tatay. Baliw si Margaret. Si Andrew namatay. Pati si Cristo paldado, tapos si Diana. Si Diana comatose. At lahat ng to dahil sa akin. Sir Napoy, matagal na pong sira ang pamilya niyo. At hindi ikaw ang may kagagawan nun. Ang tatay mo si Sir Gustavo ang dahilan. Bakit po ganun? Bakit napakasama ni tatay? Dahil ganun siya pinalaki ng lolo mo. Matalino kayong dalawa at maabilidad. Pero isa lang ang kaya kong lagay sa kolehiyo. Handa na ba kayo? Handa na po, Tay. Handa na, Tay. Nakita niyo ba alkansya na yan? Kung sinong unang makakabigay sa akin yan, ayun ang i-enroll ko. Isa! Dalawa! Tatlo! Ayon kay Mang Victoria, dahil sa kahirapan ay pinagkumpetensya ng lolo mo ang magkapatid na Gustavo at saka si Sir Eduardo. Tay! Nakuha ko, Tay! Tay, tingnan nyo! Tay! Grabe. Actually, yung eksena to sa ilog dapat eh. Pero wala na talagang time para umalis pa ng ano. Dapat sa ilog, tapos magko-compete sila doon. Tapos, kasi ako yung sumulat nito eksena na to, yung original na eksena. Tapos, maglulunuran sila ron para makuha yung itinapon doon na plastic ng pera ng tatay nila. Tapos maglulunuran, maghahampasan, hanggang itutulak pa nga ng tatay yung isang anak sa ilog para lang matutong mag-compete. Tapos halos magkamatayan yung magkapatid. Magkaano lang sila, makapag-compete lang over that supot ng pera para makapag-aaral. So, ganun kasama yung tatay nila. Pero because of the limitations, talagang sobrang wala ng time. Kaya sinimplify na lang yung eksena. Pero maganda pa rin naman na napakita pa rin yung point ng eksena. Na ganun kasama yung tatay. Kinaya ko ni Kuya, Tay! Kung gusto mong manalo sa buhay, Eduardo, kailangan maging matapang ka, maabilidad, tuso kung minsan. Kung kailangan kang manakit ng tao, gawin mo sa lahat ng oras at kahit na sino mang tao. Tandaan mo yan! Kaya ganun din niya pinalaki sina Christoph, Beatrice at Margaret. Ate, sa tingin niyo ba may pag-asa pa yung mga kapatid ko? Wala na, Napoy. Malupit sila, katulad ni Sir Gustavo. Mga kalimaw din. Kaya nga hindi ko ang ambisyon makilala bilang Royales. Dahil ayoko matulad sa pamilyang to. Ang sa akin, may pag-asa pa. Kung talagang gusto mong mabuo uli ang iyong pamilya, Sir Napoy, dapat tulungan mo mga kapatid mo na magpatawad. Nay, paano magpapatawad si Napoy kung di pa nahuli ang accomplice si Margaret?
Eh paano kung si Beatrice o si Christoph ito? Tapos hanggang huli hindi sila amin. Hindi, umami na nga si Andrew, di ba? Umami na siya ang accomplice bago pa siya mamatay. Pero yung kutob ko na ba hindi din si Andrew nga kamo? Huwag mo nang guluhin ang isip ni Sir Napoy. Eh, umami na nga itong si Margaret at saka itong si Andrew na sila ang pumatay. At ngayon ay talagang pinagbabayaran na nilang kanilang ginawa. Ganda ng eksena. Ang hindi maingay, hindi pero andun pa rin yung intensity. God, I'm so sorry. I'm so sorry. Sa lahat ng hurtful words na nasabi ko, I'm so sorry, Dad. I hate you. Sinira mo ang buhay ko. Mawawalan na naman ako ng nanay. And it's all because of you, Dad. And it's all because of you. I'm so sorry. Wala siyang tatay. Papalayasin niyo na po ba ako, Tita? No one will kick you out of this family, Louie. I just wanted to tell you that I've already arranged your dad's funeral. And I'd like to file a petition for guardianship. That is kung okay lang sa'yo maging legal guardian mo po. Why are you doing this? According sa... Why are you doing this? According sa mga investigators, accomplice ni Mom si Dad. And that they have everything planned. Because someone told me that being a good person is a choice. Agos yung luka niya sa isang mata. Without so much muscle movement ng face niya. Gusto ko na maging mabuting tao, Louie. At sisimulan ko by trying to be a good aunt to you. Ang ganda ng eksena. Hindi na kailangan magyakap. Ganda ng Blackie. Kakaiyak. Ang ganda. Ang ganda ng eksena. Mommy, wake up. Mommy, please wake up. Let's play. Let's play, Mommy, wake up.
when will mommy wake up? Archie misses her. I miss her so much. So mommy, wake up. Mommy, wake up now. Don't sleep tight like Lolo, ah. I miss your voice, mommy. I miss your voice. I miss our playtime. Archie misses mommy's embrace. So, mommy, please wake up. Please, mommy. Archie. Lizzie and I are here for you, okay? Okay? Kami lang yayakap sa'yo, Kuya Pinsan. Okay lang ba yun? Sana ganyan pa rin sila hanggang paglaki, no? Wala ako masabi. Ang ganda ng eksena. Nakakaiyak. Ang ganda ng eksena ng mga bata. Ang ganda ng mga expressions niya. Hindi nag-aaway. Paparinig ka ba? Christoph! Hindi ako nagpaparinig. Ang gusto ko lang huminto na sa atin ang gulo. Wala pa rin ba kasi sinabi? Para naman matigil ng kasamaan sa pamilyang ito. I am asking for your help. Tulungan mo ako, Napoy. Tulungan mo kung buuin natin ulit ang pamilyang ito. Maging mapagpatawad ka sa mga kapatid mo, Napoy. Dahil ito ang sasabihin ko sa iyo. Marami nang nagawang kasalanan. Si Christoph, si Margaret, si Beatrice. At marami pa rin silang magagawang pagkakasala. Ang ganda. Pati mga flashback nagpo-fall perfectly sa mga current na eksena. Hindi siya yung idinagdag lang para umapa. Talagang well measured, well timed yung mga nangyayari. Bayan Hope, you find it in your heart para i-guide sila at tulungan sila. That is what I am asking of you. And you being my eldest, should be the one to understand and help them. I must admit, your siblings grew up to be monsters. But believe me, no matter what, they are still worth saving. No. Pinagsisisihan ni tatay mga kasalanan niya sa atin. Sana naman pagbigyan na natin ng huling kahilingan niya. Ang ganda no. Yung kamay ni Beatrice nakahawak talaga sa kanya, pero si Christoph may resistance pa din. Yung paghawak niya kanya, hindi siya umawak kay Napoy. Namagbuo tayo. Magkapatawaran.
dito sa sabi ni Nampoy na magpatawarin na tayo. Tapos hinawakan niya yung dalawang kapatid. Tapos sila from this side magkakayakap sila kasi sila yung representation ng bagong henerasyon ng mga Royales. So yun yung point ng eksena na to. Archie. Ang ganda. Medyo nahimasmasan na ako after the commercial. I'll go ahead. I think you made the right decision to bring her home. Patient na si Tayo. May caregiver na lang. Forgive me, Diana. I neglected you. Ay, Mr. G. Ay, Mr. G. Daddy, do this. Like this, oh. It'll take away your stress, Daddy. Mr. G. Daddy, hold Mr. G. Like that. Like that, Daddy. And close your eyes, Daddy. While holding Mr. G. It's okay, Mr. G. It's okay. Ito yung tinuturo ng mami ni Diana kaya ng Archie dati pag nag-discuss si Archie. Yung therapy. Tinuturo niya naman ngayon sa daddy niya. Daddy, it's your exercise therapy na pala. You need to do it, Daddy, so you'll be strong. I'll help you, Daddy. I'll help you. Archie loves you, Daddy. Let's go. Ito yung sinuntok niya yung taas. Tinadyakan niya. Tapos yung naalagaan siya ngayon. Tito Napoy! Tito Napoy! Tito Napoy! Hi, Tito Napoy! Iba na yung yakan isang ano. Alam niya na kasi anak niya yun eh. Alam din naman ni Christoph na anak ni Napoy si Archie. Tama naman. Tingnan ko. Tingnan. Si...
Archie. Si Archie, huwag ka mag-alala kay Archie, ha? Aalagaan ko si Archie. O, alagaan natin si Archie, di ba? Huwag ka mag-alala kay Archie. Sama. Archie. Anak. Anak mo siya. Yung pala yung huling nasabi ni Diana, nabuo pala niya. Hindi pinakita yung sa previous scene, hindi buo yung eksena, pero nasabi ni Diana na anak niya si Archie. Diana! 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 At alam ni Christoph na kukunin ni Napoy anytime yung anak niya sa kanya. Pagdating na lang may commercial, nakakahinga-hinga ng konti. Archie. Bumalik ka sa dati mo. Ha? Alagaan mo siya. Yes, Tito Napoy. Tulungan mong gumaling, ha? I'll help Daddy. Magiging good. Archie loves Daddy. Ginagawa ka na rin sa buhok si Archie. Walang dialogue si Christoph, pero iyak siya ng iyak. Tahimik nag-fall yung tears ni Napoy. Habang inaabot niya yung kamay niya kay Christoph. Thank you. Thank you. Ginawa rin niya paghawak sa buhok ni Christoph gaya nung ginagawa niya paghawak sa buhok ni Archie.
Daddy, let's go. Love you, Daddy. Grabe yung touching ng eksena. Nahanap ka na ni Archie. Parating ang tinatanong kung kailan ka lumigising. Mahal kita, Diana. Pasensya na. Mas mahal ko si Tasha. According to your doctors, with the proper medication, mabilis kang gagaling. I will represent you in court, Margaret. And you will be acquitted by reason of insanity. And you will be free in no time at all. So, hindi pa natin alam kung sino yung accomplice at kung sino yung nag-unplug ng life support niya ni Diana. So, meron pa tayong abangan. Nakita na natin yung madaming mga emotional na this is the most emotional episode. Itong buong episode na to, nakakaiyak. First time natin nakita naiyak si Ding Dong nung kamay niya bago niya inabot yung kamay niya kay Christoph. That was the only time na nakita natin na naluha si Ding Dong. And sa susunod na by tomorrow we will see that again. So anyway, sorry po na masyado kung nadala ng mga eksenang na basa ko na nakita ko na ilang beses. But sabi ko nga pag sa final product, pag na-act out na ng magagaling na artista, na-direct na ng magaling na director, naputol-putol na ng magagaling na editors, na ilawan ng magagaling na cameraman, lahat ng magagaling na pagsama-sama ng somebody up there to make a great material like this. So yun, maraming salamat, and we have more surprises for you tomorrow on our last episode. Bye. And lastly, mag-subscribe kayo kasi marami pa akong highlights na pwedeng maibigay sa inyo sa mga iba pa natin shows. Yun lang po. Maraming salamat.